Hello po mga katambay. Muli po, nagbabalik na naman ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, ito pong balita na sa mainstream media ng News 5 na si Pangulong Marcos po ay bumuo po ng task force po na tutugis po o talagang habulin ang mga kriminalidad na nangyayari po sa ating bansa, lalo po sa Pogo na very talagang sikat po sa panahon natin ng Pogo. Bumuo po ng task force ang Pangulong Marcos para po habulin o talagang tugisin ang mga krimen na nangyayari po na sangkot ang Pogo, mga katambay. Pakinggan po natin ang News 5 at komentuhan po natin, mga katambay. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na malaking problema sa Pampanga ang mga krimen na konektado sa mga iligal na pogo. Panahon na ba para sa pogo ban? Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sa bibig na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos nang galing, nakatutok ang gobyerno sa mga krimen na may kinalaman sa iligal na pogo sa bansa. Katunayan, may binuo na raw na task force para rito. Sinabi ito ng Pangulo sa pagbisita niya sa Pampanga kung saan present ang mga lokal na opisyal, kabilang na si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. Dito sa Pampanga natagpuan ang higit 2 hektaryang luxury resort na may helipad, firing range at underground tunnel na pinaniniwala ang naging playground ng illegal na pogo sa Porac. Sa Porac din makikita ang 10 hektaryang compound ng Lucky South 99 Corporation na nagpapatakbo ng mga illegal na pogo. Sa katunayan, meron na kaming ginawang task force galing sa DILG para tutukan ang mga illegal na gawaing kaugnay ng mga naririnig natin mga pogo at patuloy din ang pakikipagtulungan ng Bureau of Customs sa ilang ahensya upang matigil ang pagpupuslit na illegal na droga dito sa bansa. Pagtitiyak ng Pangulo, binabantayan nila ang seguridad sa probinsya. Alam ko rin po, labis ang inyong pagkakabahala sa mga kriminalidad at illegal na mga gawain na sumisira sa kapayapaan ng inyong pamayanan. Nais ko pong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan at tinutugunan ang problemang ito. Pero wala pa rin sinasabi si PBBM kung plano na niyang ipaban ang pogo sa Pilipinas lalo't nagiging pugad ito ng human trafficking at torture. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili. Yan po, may bago na naman po pahayag ang Pangulong Marcos. Dahil ibalik na lang po natin mga katambay. Nung kasikatan po ng mga smuggler sa bigas, di ba? Na marami pang pinupuntahan kasama po ang speaker, mga warehouse at tutugisin din daw po, tutugisin din ang mga smuggler sa ating bansa, mga katambay. Pero may natugis po ba mga katambay? At ganun din po sa Batangas, yung may nahuli po di umano na isang punong-puno po na van na ilang tonelada po na droga. Ay nagsalita rin po ang Pangulong Marcos doon. Natutugisin din po mga katambay ang mga sangkot po sa mga sinasabing nagpapasok sa ating bansa na bulto-bulto, tuni-toniladang droga mga katambay. Wala pa rin pong nahuli mga katambay. May mahuli man, sinasabing mga bubot lang o sinasabing mga maliliit na, maliliit na tao ang nahuli. Hindi yung sinasabing mga big time, Ganon din sa smuggler. At ito po, may bago naman po pahayag ang ating Pangulo na tututukan at bumuo na naman po. Bumuo ng task force. Katulong po ang DILG at ang ating custom, mga katambay, o Bureau ng Immigration, mga katambay. Bureau of Immigration. Dahil nga nakakapasok di umano ang mga krimen na nanggagaling di umano sa labas ng bansa. At pati droga, mga katambay, nakakapasok. At isa pa, ito po, lumalagana po ang sinasabing, pogo na mga illegal na gawain. At ito po ngayon ay sa Pampanga lumalaganap, mga katambay. Ang tanong ni Kamanong, pogo lang po kaya ang talagang may kasalanan dito? O may krimen na nagagawa o nagaganap, mga katambay? Wala po bang sangkot na malalaking tao rito, mga katambay?
Nagtatanong lang si Kamanong. Dahil hindi po mangyayari yan kung totoo man po yan, mga katambay. Hindi po kakayanin ng Pogo operator yan kung walang nasa likod po yan, mga na sinasabi nga po, mga katambay. Mga nagpuprotekta, mga protector. Di po ba, mga katambay? Kaya po, sino po? Nagtatanong lang si Kamanong, mga katambay. Di umano, hindi lalaki ang sinasabing yung mga ganyang klase na sinasabi naging krimen na at talagang naging illegal na kung walang mga malalaking tao nasa likod niyan. Di po ba, mga katambay? Nagtatanong lang si Kamanong, di ba? Kasi nakikita naman po natin, di umano, di ba? Nagiging sangkot din sa droga ang mga malalaking opisyalis, di umano ng ating bansa, mga kapulisan, di po ba? Mga politiko, nagiging sangkot po dyan, di po ba? Sa mga droga, sa mga ganyang klase ng sinasabing pogo na sikat ngayon. At meron pa isang mayor na sikat, di po ba? Dito po sa Tarlac, sa pogo pa rin yan, mga katambay. At ito po, sa Pampanga, sino po ba, mga katambay, ang mga politiko sa Pampanga para po lumaki ng lumaki ang asset ng pogo operation sa Pampanga, mga katambay? Nagtatanong ulit si Kamanong, mga katambay. Nagtatanong si Kamanong. Sino po ba mga politiko riyan, mga katambay, na talagang, masyadong hindi nagagalaw yata at ngayon lang pumuputok. At pati po ang Pangulong Marcos ay nakapagsasalita na naman ng isang pangako na naman, mga katambay. Natutugisin yan. Ang lumalaganap na krimen na sangkot po ang sinasabing pogo, mga katambay, o pugo o pogo, o ano man ang tawag dyan, mga katambay. Kasi may mga pinikula nung araw, di ba? Si Tugak at si Pugo. Si Pugo, yung, alam niyo po yung ibon na Pugo na walang masyadong buntot, di ba? Tinatawag na si Pugo. Ibon. Kung mali si Kamanong, itama niyo po. Pero ibalik po natin dito sa mga katambay. Ito po ay napakarami ng pahayag ng Pangulong Marcos laban sa mga ganito po na nangyayari sa ating bansa. Sa ngayon po, nakikita po natin, laganap po ang krimen. Wala na pong takot ngayon ang mga kriminal. Di po ba? Nagbabalikan po Pati po randing and tandem ngayon, sikat na naman. Pumapatay. At pati mga kidnapping ngayon, mga katambay. Walang takot na kumikidnap po. Kahit saan po, walang pinipiling lugar at walang pinipiling oras. Di po ba, mga katambay? At ang droga, nakakapasok po. At marami na naman gumagamit ng droga ngayon, mga katambay. Open na naman po sa ating bansa ang droga. Kaya po, ibang-iba po ang task force po ng Pangulong Marcos. Isa po sa task force ni dating Pangulong Duterte. Yung task force po ni dating Pangulong Duterte, ang laki po ng nabawas at sinasabing nabalda. At pati mga kriminal ay nagkaroon po ng takot na gumawa ng krimen. Meron man, halos mabibilang na lang po. Hindi po katulad ngayon. Talagang laganap. Mismo sa bibig ni Pangulong Marcos, di ba? Na laganap na sa bansa. Mismo sa kanya na nanggaling. Kaya po napilitan na di umano na bumuo na naman ang bagong task force para po dito, mga katambay, sa droga, sa krimen, kasama ang pogo. Kaya nakakalungkot po, mga katambay. Ngayon, meron pa parating yan, mga katambay, na SONA. May SONA pang parating ang Pangulong Marcos, mga katambay, na nagkakaganyan po ang ating bansa. Kung talagang problema na ang pogo, di ba? Di tanggalin na. Yan ang solusyon di ba? Kung talagang laganap at talagang hindi na mapigilan ang krimen dyan at ang sinasabing kasama pang prostitusyon dyan sa pogo na yan, bakit hindi tanggalin? Bakit kaya, mga katambay? Hindi kaya may malaking involved dyan, mga katambay? Easy money, yung mga protector, di kaya nakakakuha kaya ng malaking pera sila, mga tambay. Malaking pera. Kasi baka magamit, di ba? Hindi kaya nagagamit. Dahil malapit na po halalan, mga tambay. Kailangan po ng pondo ng mga politiko. Nagtatanong lang si Kamanong, mga tambay. Malaki kasi gasto sa halalan, mga tambay. Lalo kung merong pera involved para manalo ka
Alam naman natin ang politika sa Pilipinas, kasama ang pera para manalo ka. Di ba? At hindi kaya nagagamit ang pogo, mga tambay. Kaya hindi nila matanggal basta-basta. Nagtatanong lang si Kamanong. Wala pong iniwan po yan, mga tambay, di ba? Na napakadali po nilang gawan ng issue ang sinasabing katulad po na nangyayari po sa mga Duterte. Napakadali po nilang gawan ng issue yan, di ba? Pasamain, di ba? Pero pagdating sa pogo, parang hirap na hirap po sila aksyonan. Pero sa mga Duterte, napakadali po nilang gawa na aksyon, na imbestigahan, pasamain ng pasamain. Pero pagdating po sa pogo, hanggang investigasyon na lang sa Senado, mga tambay. At kung sino-sino na po ang sinasabing nasasangkot dito. Pero may kasama pa rin politika, mga tambay, di po ba? Kaya nakakalungkot lang po. Ang ating Pangulong Marcos hanggang speech na lang po yata ang nangyayari po. Lalo po dito sa sinasabing krimen at sinasabing laganap na droga at kasama na ang pogo. Hanggang speech na lang. Kamukha po ng sinasabi ni Kamano, yung smuggler, mga smuggler na habulin at yung mga drug lord na habulin. Hanggang pangarap na lang po yata, mga tambay. Puro sa pangarap na lang natin mahuhuli ang mga yan. di umano. Di mo ba? Kaya nakakalungkot lang po. Ang nangyayari po sa ating bagong Pilipinas, nagkakasabay-sabay ang problema, krimen, korupsyon, droga, kasama ang pogo, na handyan pa ang pinupolitikang mga Duterte, kasama na rin ang Kibuloy, Bantag, at Tebes, at marami pang iba. At ano pa? Kahirapan, kawalan ng trabaho, napakalaki inflation, ano pa, giyera na nakaamba sa West Philippine Sea. Yan po ang problema ng ating bansa at problema ni Juan de la Cruz dito po sa bagong Pilipinas. Kasama pa ang sadsad po na ating piso, ang ating ekonomiya, bagsak, at ang sinasabing, travel pa more. Hindi natin nararanasan at hindi natin nalalasap, mga tambay, ang travel pa more ng Pangulong Marcos. Kaya nakakalungkot po. Tapos ganito pa ang dadanasin sa sobrang hirap at mahal ng bilihin. Ganito pa ang kakaharapin natin, napakataas na krimen, napakataas na pagtaas ng droga sa ating bansa, at nahandyan pa ang korupsyon. Ano pa kaya ang mangyayari sa ating bansa, mga katambay? Makakabangon pa kaya? Ang tanong ni Kamanong. Kayo po, ano po ang masasabi niyo po, mga katambay? Dito po sa mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na po sa mga pahayag ng ating Pangulo, na umpisahan po ng mga smuggler, mga drug lord, ngayon naman po sa pogo, mga katambay. Meron po kayang patutunguhan ito? Tanong lang ni Kamanong, mga katambay. Muli po ang inyong lingkod. Nagpapasalamat po, mga katambay, sa gusto po ng ating napakalit na channel, Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong sa YouTube at TikTok. Sa muli po, mga katambay, ingatan nawa po tayo and happy weekends po. Paalam po. Sa muli po. Bye-bye.